2 weeks, 20 pesos. Ito ang aktual na eksena sa pagitan ng bitag at hepe ng Human Resource Management ng Velprint Corporation. Hinggil ito sa sumbong ng mga minor de edad na nagtatrabaho sa kumpanyang ito na lumapit sa bitag. Unang-una, di ba sasagutin ng lawyer na? Hindi na, wag mo na sagutin kasi unang-una, I want you to hear this para ma-check mo. Ipinapasa ng Human Resource Management sa kanilang abogado ang mga katanungan ng bitag na dapat nilang sagutin. Kaya't ang kinausap ng bitag ay ang kasama naming Senior Labor and Employment Officer upang iparinig sa nag-iiwas pusoy na Human Resource Chief. Ang sinabi ho ng kanilang manager, wala silang concern kung sino yung agency yung kinukuha dahil nasa poder sa HR. Etong HR siguro baka nagkulang, hindi ini-investigate yung legitimacy, yung integridad nitong mga agency na to na kumukuha ng mga empleyado, color-coded sila. Na ngayon, sa akin lang, I question that because I don't think itong HR screen kung sino mga agency, kung bogus pati o dubious in character kasi pinagsasamantalahan yung mga batang minor de edad applying for a job. So I think nasa poder ng HR yan. Alright? Paalis na sana ang grupo ng bitag nang maisipan naming balikan muli ang Chief ng Human Resource Management upang hingin ng cellphone number ng kanilang abogado. Kausap yung attorney ninyo, pwede ba namin matawagan yan? Yeah. Can we call? Can we call? Maging ang cellphone number ng kanilang attorney, ipinagdamot ng Human Resource Management. Ipinasa kami sa kasama naming labor officer ng DOLE upang hingin ang cellphone number ng kanilang abogado. Sa bandang huli, ibinigay din sa bitag. Attorney Mencho, si Ben Tulfo sa bitag. Yes, good afternoon. This is in regard to your client ninyo ata, itong company Velprint na yung mga agency ho ata na hinire nila na kumukuha ng mga minor de edad na pinagsasamantalahan, binabayaran ng 20 pesos, 2 linggo magtrabaho. Sa akin lang kasi, kini-question ko ang human resources na hindi muna chine-check yung dubious character ng agency ata na kumukuha ng mga minor de edad, pinagsasamantalahan. Kasi yung Velprint siguro, they pay the correct wages to the agency. Somehow the agency, hindi siguro nagbabayad ng There you go. kasi meron naman kasi work din Mr. Tulfo na they work under the supervision of their parents. And Yes. Dito na lang po, Mr. Tulfo, on the part of the company, we will check on it and then somehow we will rectify kung meron man allegations, we Okay. will totoo talaga and Okay. then we will talk to the agencies concerned and then we will address the problem kung talagang meron. Miyerkules, People's Day sa Bitag Headquarters. Nakatawag ng aming pansin ang mga grupo ng mga kabataang ito. Iisa ang kanilang pakay. Ang maibunyag sa bitag ang umano'y estilo ng labis na pananamantala sa kanila ng kanilang pinapasukang kumpanya. Trabaho naman po kami. Kala na napagkadali lang po ng gagawin namin. Yung pala napagkahirap. Kung hindi po pagalitan, papabuhat sa amin yung basura hanggang baba. Tapos pag natapon po na, papapulit po nila, ayaw po nila ipawalis. Nung time na sinabi bibigyan na daw kami ng sweldo after 1 week, wala naman pong binibigay. Sabi balik daw kami kinabukasan. Hanggang sa pinagbukas-bukas na lang po kami, wala pa rin pong binibigay. Hanggang sa inabot namin ng 15 days. Ilan sa kanila, mga kabataang huminto sa kanilang pag-aaral sa high school upang makatulong sa kanilang pamilya. 12 oras ang trabaho araw-araw, linggo lang ang pahinga. Isang linggo rin po akong absent sa school para lang pumasok sa Velprint. Hiwa-hiwalay po kami yung trabaho. Yung iba po, doon sa taas nagbabalot ng magazine. Yung iba po, nag-aayos ng page. Tapos yung iba po, nagpupunas po ng calendar. Kaya po ako tumigil magtrabaho sa Velprint kasi po, grabe po yung oras na binibigay nila pero wala naman po silang pinapasawa. Si Bernard, nasa hustong gulang na, nagtapos ng kursong Information Technology or IT. Minabuti niyang kumita ng panandalian habang naghahanap ng seryosong trabaho kesa tumengga lang sa bahay. Sabi sa amin, 250 per day. Di nagkaroon kami ng interest. Pumasok ako. Pero nung dumating na yung sahuran, may sumasahod pa 50 pesos, gano'n. Sa akin yan, nagulat ako, 150 lang yung sinahod ko eh. Parang 20 pesos lang kalalabasan ng per day ko. Git pa ni Bernard,
Kung susumahin, mas malaki pa daw ang kinikita ng mga manlilimos o barker sa kalye kesa sa kanilang nagtatrabaho. Pagod na pagod kami sa trabaho kasi sa isang araw, umuubos kami ng 12 hours doon sa loob ng Belprint. Tapos yung sahod namin, daig pa ng mga barker dyan sa gilid-gilid. Teknik kasi nila, sasabihin nila sa tao na sasahod ka pero hindi ka naman sasahuran hanggang sa pagpabukas ng pagpabukas. Kumilos agad ang bitag. Noong araw ding yon, pinakawalan namin ang aming mga undercover. Sa bukana pa lang, ito ang napitikan ng aming concealed camera. 3 babae. Ito pala ang may hawak ng sweldo ng mga nagre-reklamo. Nang mga oras na yon, hindi pa rin ito inirelease ang sweldo. Sa loob ng pagawaan, ang mga kabataan ito, panay ang trabaho. At pagkatapos ng trabaho, kasunod ay gulo. Ang dahilan, wala din silang sweldo. Muling bumalik ang aming mga undercover. Ang mga pobreng empleyado matyaga pa rin naghihintay sa kanilang sweldo. Sa muling pagpasok ng undercover ng bitag sa loob ng pagawaan, mga minor de edad na naman ang aming napitikan. Sa labas, nagkakagulo. Sa ibabaw ng sasakyan na ito, magre-release ng sweldo. Yun nga eh, kaso, ang tanong nga, bakit siya nagbibigay ng pasahod? Dapat hindi talaga siya, di ba? Yun ang ganda talaga sahod. Kasama ang mga nagre-reklamong mga bata, nakipag-ugnayan ng bitag sa tanggapan ng Department of Labor and Employment sa National Capital Region. Ilang araw na kayo nagtatrabaho doon? 1 linggo lang. 1 linggo na. Ikaw, ilang taong ka? 17. Ikaw po? Ikaw? 17. So ilang oras kayo nagtatrabaho? Isang araw? 12 hours. Minor pa kayo. Hindi dapat kayo magtrabaho sa ganong kahaba ng oras. Dahil dito, isang inspection authority ang agad na pinarmahan ng Regional Director na si Raymond Agravante. Kinabukasan, isang case conference ang isinagawa ng DOLE, Criminal Investigation and Detection Group or CIDG, Department of Social Service and Development or DSWD at BITAG. Agad din pinagplanuhan ng grupo ang gagawing operasyon. Matapos ang case conference, agad naghati ang grupo. Ang CIDG ang siyang umikot sa target site. Habang ang DSWD at BITAG ang siyang nagtungo sa Social Service Development Department at Bureau of Permit and Licensing Office ng Quezon City Hall. Ang BITAG headquarters ang siyang magsisilbing staging area ng grupo. We really want everybody to be involved. Pag ganitong klaseng operation, sinusubukan lang namin na using all the government resources. We also have to document everything in terms of really yung coordination sa mga agencies like labor, DSWD, law enforcement, barangay. Dano tayo ron, boss? Sige, tara. Ilang minuto lang ang lumipas, kumilos na ang grupo. Kasamang CIDG, DSWD, DOLE at BPLO ng Quezon City, binisita ng bitag ang pabrika ng Vilprint Corporation. Wala ka makikitang masama doon sa setup. Of course, lihiti mo naman yung trabaho ng kumpanyang ito. Pero sa kabila ng kanilang pagiging legal at lehitimong negosyo, merong mga bagay na hindi tama. Pagsasamantala ng mga nagtatrabaho minor de edad. Walang masama doon sa kanilang produkto. Pero kung itong mga kliyente nilang makalam lang sa kanilang pinagagawa, ewan natin kung matutuwa o kahihiya. Pakinggan ang usapan ng DOLE at manager ng Vilprint. We're from Dole, interagency po ito kay DSWD. Meron parang child labor siya. Child labor. Kapag 18 naman Kapag 18 naman diba ang child labor is below 18? Hindi po ba kayo ng authenticated birth certificate bago nyo tinatanggap ng mga tao? Hindi, sa agency yun eh. Lulusot pa, subalit
O agency lang po ang dapat kausapin doon? Naman responsibility po ng company na i-check nyo ang binibigay sa inyo ng agency. Shared responsibility po yan. Nasa batas po yan na kung mayroon man po kayong kinukuhanan ng tao, kung ano ang maging problema po dyan. Kung may kontrakto po doon. Pagdating sa opisina ng manager, tanggi pa rin ang kanyang naging kasagutan. Requirement namin po is 18 year old. People ng agency is hired by agency. We deal with agency. So wala kami doon sa ano. Ang ano ko nga, HR na lang ang makipag-deal sa inyo. Wala nang may sagot ang manager kaya ang human resource manager naman ng Velprint ang itinuro nitong kausapin ng bitag. So wala kayong agency? Sino po magsasagot? Hinanap ng bitag ang agency ng kanilang binabanggit. Dito na nagkabukuhan. Maya-maya lang sumambulat sa bitag ang mga kabataang nagtatrabaho sa loob ng kumpanya noong mga oras na yon. Yung agency niyo ba? Matino? Hindi po kami Agency. direct po kami. Dito. Yan ang modus. Direct kayo ha-hire dito. Pag oras ng sweldo, ibibigay sa agency. So hindi pa kayo nagsasahod, no? Dumating ang sinasabing may-ari ng VST Manpower Services na si Bessie. Kaya't agad namin itong dinala sa tanggapan ng Velprint. Buhay pa ba ito? Patay na ng agency? Wala na. Meron pa. Meron pa po. Sabi mo kanina sa akin, wala na. Sir, wala na po office. Wala nang office. Sinara mo na. Bukas ka pa. Paano ninyo nakuha to sa agency? Nag-submit po siya ng mga requirements. Alright. Business permit, Okay. yung sa labor, Alright. yung sa BIR, Alright. so company profile niya. Alright. Hindi niyo ba chinek kung bogus o tumulo yung kanyang mga paseles? Ano po, kasi sa amin naman, Hindi niya chinek. Dito, tinawag ng bitag ang mga pobreng mga bata na empleyado daw ng VST Manpower Services. So in other words, wala ka ng opisina. Mababayaran ba to mga bata ako na to? Bakit mo mababayaran? Sir, dito naman po kami napapasama. Yun nga, pati yung isa dito nagpapasahod. Doon kami papasahod sa taas ng kotse. Ayon sa DOLE, illegal ang VST Manpower Services kaya't harap-harapan itong hinubaran ng bitag. Sinabi na ng labor, yung VST, hindi legal. O sa paano kayo babayaran niya? Sabi nito, hindi na siya babayaran dahil nagsara na to. Dahil na siyang opisina. Kaya lang tuloy pa rin ang kanyang panggagancho. Ay ikaw ngayon, alam mo na nanggagancho to, hindi mo na siya babayaran. E paano itong mga ito? Sagot mo. Ha? Paano mo ba sa papasahuri? Hindi ka na babayaran ito. Dahil wala ka na eh. Babayaran mo ba siya? O saan ngayon diretso ang bahay sa kanila? Ayun. Sa tanggapan ng CIDG sa Camp Karingal, idinaretso ng mga otoridad ang mga recruiter, may-ari ng agency at ang mga nasagip na bata. Paalaala ng Department of Labor and Employment. Sa Article 139 sa Labor Code, nalabag sa batas yung pagpatrabaho ng sobra sa 8 oras. Lalong-lalo na pag minors, sila dapat mag-operate bilang establishment o kung meron pa silang health and safety violation, siguro makikita din natin yan. No? And employing minors na sobra sa oras yung pagpatrabaho, napakababa pa yung sweldo nila.